Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Gatel Castro Mayor Simbawon mula sa CRC Family. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating pagbulay-bulayan sa Joshua chapter 22 verses 7 to 9. Tayo po ay dumako muna sa pambungad na panalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa panibagong buhay na pinagkaloob at pinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na muli po naming maranasan ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya, kahabagan at pagpapala na nilalaan niyo sa bawat isa sa amin. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa mga sandaling ito upang kami po ay magkaroon ng pusong marunong makinig sa inyong salita at isinasapamuhay ang aming mga napapakinggan na ayon sa inyong katuruan, na ayon sa inyong kalooban upang makaganap kami at makapamuhay kami ng nagbibigay po ng kaluguran at kapurihan sa inyong banal na pangalan. Patuloy po namin hinahatubili ang buong programang ito. Nawa po ang iyong mapagpala at mabiyayang pag-ibig ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. Turuan niyo po kaming ituto at maisapamuhay ang aming mga matututunan sa umagang ito. Binabalik po namin ang papurit sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Basahin po natin ang Bible verse ngayong araw na matatagpuan sa Joshua chapter 22 verses 7 to 10 mula sa Mabuting Balita Biblia. Verse 7, ang kalahati ng lipi ni Manase ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan. Ang kalahati ay binigay ni Josue ng lupa sa kanluran ng Jordan, katabi ng iba pang lipi ng Israel. Nang sila'y pauwi na, binasbasan sila ni Josue. Verse 8, at sinabi sa kanila, mayayaman kayong babalik sa inyo. Maraming baka, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahaginan ninyo ng mga nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. Verse 9, umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manase. Iniwan nila sa Kanaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead, sa lupaing naging bahagi nila ayon sa inutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong gantimpala sa mga lipi nila Ruben, Gad at Manases. Sila nga ay bumalik na sa Gilead at doon nanirahan. Ano po ang matututunan natin sa ating nabasa? May dalawang punto po tayong matututunan. Number 1 ay God is blessing us to be a channel of blessing. Nabasa po natin sa verse 8 na pinagpala sila ng maraming material na bagay at binilinan sila na ibahagi nila ang mga iyon sa kanilang mga kapatid. Pinagpapala tayo ng Diyos upang maging daluyan tayo ng kanyang pagpapala sa iba. Kapag natutunan nating ibahagi sa iba ang mga paglalaan ng Diyos na ating tinatamasa, ito ay magdudulot ng kagalakan at lubos na pasasalamat sa Kanya. Ang mga nakakatanggap ng pagpapala ay nagiging mapagpasalamat sa Diyos at nasisiyahan ng Diyos kapag tayo ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Lalo tayong pagpapalain ng Diyos pag nakikita niyang tayo ay nagiging mabuting katiwala sa lahat ng kanyang paglalaan sa atin. Everything that we have comes from Him and belongs to Him. We are just a steward. At ang pangalawang punto naman po ay God is faithful to keep His promises. Ang lupain ng Gilead ay naging bahagi ng lipi nila Ruben, Gad at Manases ayon sa verse 9 na ating nabasa. Ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. What He says, He does. Tutuparin niya kung ano ang kanyang mga sinabi. Sabi nga po sa Numbers 23:19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Kaya po, panghawakan natin ang lahat ng mga pangako ng Diyos na susulat sa Biblia. Ito po ay matutupad ng naayon sa kanyang panahon at kaparaanan. Nawa po, ito ay magsilbing magandang paalala at encouragement sa atin na tayo ay maging mabuti
mabuting katiwala ng mga pagpapala ng Diyos sa atin at patuloy nating panghawakan ang mga pangako niya para sa atin. Nawa ang ating personal na ugnayan sa Diyos ay mas lumalim at lumago pa upang tayo ay makaganap sa kanyang kalooban. Patuloy po natin na saliksikin ang Diyos higit pa sa material na bagay na ating tinatamasa o inaasam na makamit. Sabi nga po ng iba, seek the giver and not just the gift. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa panibagong paalala na binigay niyo po sa amin na lahat ng pagpapalang mayroon kami ay nagmula sa inyo at lahat ng aming tinatamasa ay nagmula sa inyo, Panginoon. At nais niyo po na kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala at nais niyong ibahagi namin ang mga pagpapalang yan sa lahat ng mga nangangailangan. Tunay nga na nagagalak po kayo pag kami ay nagiging mapagbigay at tinatangkilik namin at kinikilala na ang lahat ng meron kami ay nagmula sa inyo at kami ay maging mabuting katiwala lamang dito sa lupa. Patuloy po kayong malugod sa lahat ng aming mga tinatamasa na binabahagi sa iba upang ang lahat ay nagkakaroon ng pasasalamat at kagalakan na nagbabalik sa inyo, Panginoon, at kinikilala sa inyo po nagmula ang lahat ng bagay. At salamat din naman po, Panginoon, sa pagiging tapat niyo po sa inyong mga pangako. Tunay nga na hindi kayo nagbabago at hindi po kayo nagkukulang na tuparin ang inyong mga pangako sa amin. Nais niyo po na kami ay mas lumalim ang aming pag-unawa, ang aming pagmamahal, ang aming personal na ugnayan sa inyo upang mas patuloy ka po namin maranasan at nais niyo na ikaw ang sinasaliksik namin higit pa sa mga inaasam namin o pinapanalangin na mga material na bagay. Tunay nga na mas mahigit po ang relasyon namin sa inyo kumpara sa iba pa pong mga material na bagay. At salamat na kayo po ang Diyos na tumutupad sa inyong mga pangako at nais nyo na kami po ay mas lumalim pa sa pagkakaunawa sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong banal na salita at pagbubulay-bulay sa mga ito upang maisabuhay din naman po namin ang mga iyon sa tulong ng inyong banal na Espiritu. At sa pagtatapos ng taon na ito, patuloy po naming sariwain, alalahanin ang lahat ng kabutihan nyo sa amin, sa lahat ng pagtupad niyo po sa inyong pangako sa amin sa taon na ito. At patuloy kaming nananampalataya at naniniwala na nananalig na sa darating na taong 2026 ay patuloy ka pong magiging tapat sa bawat isa sa amin, tapat na tuparin ang inyong mga pangako na sinulat o sinabi sa Biblia at patuloy ka naming mararanasan sa bawat sandali ng aming buhay. Pinabalik po namin ang papurit, pasasalamat, pagbatakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong mag-subscribe at i-share ang video na ito upang kayo rin naman ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda at mapagpalang umaga. Happy New Year po!